guys, i-discuss lang natin yung pagkakaiba ni Digong at saka ni PBBM nung nangangampanya pa. Unahin muna natin si Digong. Si Digong nung nangangampanya pa siya, 'di ba, tinanong siya kung ano ang magagawa niya tungkol sa problema sa West Philippine Sea, tungkol sa pambubuli ng China. So si Digong, matapang na sumagot na siya ay magje-jet ski daw, pagkatapos pupunta daw siya doon sa may port, pagkatapos itatayo niya yung bandila ng Pilipinas at sasabihin niya, atin ito, no? So yan daw ang gagawin niya. Ipaglalaban daw niya mga guys ang West Philippine Sea sa pag-angkin ng mga Chekwa. Si PBBM naman, ganito naman kay PBBM. Makikipag-usap, dadaanin daw ni PBBM sa diplomacy. Kasi naniniwala si PBBM, ang sabi pa niya, ginamit niya yung word na, mga superpowers yan. Isa lang ang bumahing dyan, pulbos tayo. Take note, yun ang ginamit ni PBBM na salita. At naniniwala siya na hindi tayo dapat na makipag-away, makipagbanggaan, kundi talagang i-exhaust natin lahat, talagang diplomacy. Yan ang ginamit ni PBBM. Pag tinatanong siya tungkol sa China, sa pambubuli ng mga Chekwa. Ngayon mga guys, nung nahalal na ang dating Pangulong RRD, unahin natin si RRD, nung nahalal na siya, at nakita niya, talagang eto na pala, ganito pala ang China. Ay ganito pala talaga sila mambuli. Biglang nabahag ang buntot. Yung dati na nagsasabi na paninindigan niya na atin yan, ipaglalaban niya ang ating soberanya sa West Philippine Sea. Mga kaibigan, biglang nabahag ang buntot at nanginig ang mga tuhod. At ang sinasabi na niya ay pwede naman daw tayong maging province of China. At mga guys, ibigay na lang daw. Yung kasi dagat lang naman daw yan eh. Wala naman daw isda dyan. No? Pero alam naman natin, sa mga pag-aaral, mali ang sinasabi niya. Pero dahil nga sa kanyang kaduwagan, mas mamatamisin pa niyang ibigay na lang yung ating mga soberanya sa West Philippine Sea kaysa ipaglaban. No? So, naduwag siya in short, mga kaibigan. Galing sa isang napakatapang naninindigan, panahon ng eleksyon, naninindigan ng sobra. Magje-jet ski pa. Pero nung siya na ang nakaupo, naging sunod-sunuran at naging tuta ng mga Chekwa. Ngayon kay PBBM naman, nung si PBBM naman ang naupo sa katungkulan bilang Pangulo, makita nyo, January mga kaibigan, January 2023, inuna ni PBBM ang pagpunta sa China para makipag-usap, talagang diplomatic talaga mga kaibigan, na pag-usapan yung tungkol sa issue ng West Philippine Sea. At alam naman natin, during that trip, in-insist ni PBBM ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Kaya napansin nyo mga kaibigan, pagbalik ni PBBM, ibang PBBM na ang nakita natin. Biglang nakipag-alay na siya bumalik siya sa ating dating alay na Amerika, biglang pumayag siya na magkaroon ng mga EDCA sites, biglang nakipag-alay siya sa mga bansa na dati ay hindi naman natin kinakausap, na dati ay hindi naman natin kaalyado. In short, mga kaibigan, umabot sa 21 countries ang talagang nagbigay ng suporta sa atin. Bigla natin nakita ang isang bagong PBBM na kung noong panahon ng kampanya sinasabi niya, ay hindi tayo pwedeng sa China. Ay kailangan lang tayo, diplomacy. Kasi ganito, ganyan, malaking bansa, superpower, ganyan-ganyan. Pero, nung naging Pangulo, biglang tumapang. Kasi nakita niya, ay useless. Useless eh. Useless mga kaibigan na tayo ay ganito tayo kabait sa kanila, ganito tayo kabuti sa kanila, pero hindi nila sinusunod yung UNCLOS, yung United Nations Convention on the Law of the Sea. At nakita ni PBBM, hindi ba pwede to? Tayo ang may karapatan sa West Philippine Sea, kaya tayo ang dapat na mag-explore niyan. Tayo ang dapat na gumamit niyan kung whatever resources na makuha dyan, tayo ang may karapatan. At iniisip din ni PBBM ang freedom of navigation na alam naman natin kapag kinubkob na yan ng mga Chekwa, babakuran nila yan at talagang mawawala na ang freedom of navigation dahil
ihaharas nila ang mga bansa na dadaan dyan. Which is, makakaapekto yan sa kalakalan ng buong mundo. Kaya nagbago si PBBM. Biglang tumapang, biglang umangas. At ayun, talagang nag-collect siya ng mga suporta sa iba-ibang mga bansa, mga superpowers. Yan ang pagkakaiba nila. Si Digong, nagtapang-tapangan. Nung naging pangulo na, lumabas ang tunay na kulay, duwag naman pala. Si PBBM, sinasabi niya na hindi tayo pwedeng kailangan diplomacy lang tayo kasi superpower yan. Pero nung naupo na sa pwesto, biglang lumabas ang tunay na tapang. Marcos talaga. Nasa kanyang dugo nananalaytay ang dugo ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dugong bayani. Lumaban sa World War II. Mga kaibigan, yan ang pagkakaiba nila. Yung pidots, tapang-tapangan lang pala. Pero nung nasa actual situation na niya, hindi niya kinaya. Kaya nagpakatuta na lang siya, bow na lang siya ng bow sa mga Chekwa to the point na ino-offer niya kahit maging province of China tayo. Samantalang ang PBBM na nagsasabi nung panahon ng kampanyahan na hindi tayo pwedeng makipag-ano dyan kasi superpower yan. Pero nung naging pangulo, lumabas ang tunay na tapang at ang tunay na paninindigan, ang tunay na pagiging makabayan, pagiging bayani at pagiging tunay na mapagmahal sa mga Pilipino at sa bayan. Yan ang pagkakaiba ni Pidots at ni PBBM. Sa panahon ng kampanyahan hanggang sa sila ay nailuklok sa Malacanang. Real talk lang po. Yan ang totoo. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, search nyo yung kanilang mga campaign. Kung paano sila nangampanya at kung ano yung mga sagot nila tungkol sa mga tanong sa kanila tungkol sa problema sa West Philippine Sea. Real talk. Wala po ditong plastikan. Wala po ditong cover-up. Wala po ditong kasinungalingan. Fight disinformation. Fight fake news. Expose the truth. Palagi ko ngang sinasabi, in order for you to fight fake news or disinformation, you have to expose the truth. Bye!